Hello mga kaakbay! Welcome back to my channel. This is Charis, ang inyong kaakbay at laging kaagapay. Sasagot sa inyong mga katanungan, wag lang pang-uutangan. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa 60,000 to 120,000 na CHED Scholarship Program. Meron na po silang online application. I-discuss ko ngayon kung ano ang mga requirements at ang mga guidelines na inyong susundin. So mga kaakbay, ang Commission on Higher Education ay tumatanggap na po ng scholarship program applications para po sa taong 2021 to 2022. Ito po ay as per CHED's latest announcement sa kanilang regional office. Hanggang August 2021 na lang po ang pag-accept nila ng applicants. Pero kung ang anak nyo naman po ay nasa K-11 pa lang, maaari nyo po silang i-encourage para po mag-aral na mabuti para makapag-apply sa programang ito pagka-college nila na malaking tulong po ang maibibigay sa ating mga magulang para sa gastusin sa pag-aaral para sa kanilang kolehiyo. Ang online application po for 2021 CHED Scholarship ay available na at hindi na po kailangan pumunta sa CHED Regional Offices. Mag-fill up lang po ng online forms at sundin ang mga mababanggit na instructions. So, if you're interested po sa programang ito, then please keep on watching. But make sure to subscribe to my channel. Hit po the notification bell para ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin po para mas maraming OFWs ang makaalam sa mga ganitong informasyon. The Section 6 and 8 in the CHED Memorandum Order number 8S of 2019 entitled Policies and Guidelines for CHED Scholarship Programs were amended through the recent release of CMO number 11S of 2021. Itinaas po ang amount ng tuition fee allowance at dinagdagan ang book and connectivity allowances. And syempre, itinaas din po ng CHED ang grade qualifications from dating 90% to 96% for full scholarship merit. Ang kwalipikadong aplikante ay maaari pong mabigyan ng full scholarship hanggang 120,000 pesos per year or half scholarship sa halagang 60,000 pesos per year under the State Scholarship Program and Private Education Student Financial Assistance. Depende po sa ranking system and availability of slots ang pagpili ng mga estudyante. Kaya po kung mataas ang ranking ng inyong anak, ay mas malaki ang chance na makakuha siya ng full scholarship or half scholarship. Ano naman po ang mga qualifications or eligibility requirements para sa CHED scholarship? Siyempre una, must be a Filipino citizen. Must be a graduating high school or high school graduate with general weighted average as follows. Pag po full merit, at least 96% or its equivalent. At pag naman po half merit ay 93% to 95% or its equivalent. Must have a combined annual gross income of parents or guardians not to exceed 400,000 pesos or solo parent whose annual gross income does not exceed the said amount. And must enroll in a recognized priority programs in private education institution or PHEI or state university and colleges or any accredited local universities or colleges with certificate of program compliance. So, kailangan po ang inyong mga anak ay naka-enroll na po sa college bago po kayo mag-apply ng scholarship program. Ang package po ng financial assistance ng mga scholars, covered na po ang tuition and other school fees, and merong stipend which shall be released directly to the scholars or through the higher education institutions or yung mga universities kung saan sila mag-aaral per semester of a given academic year until the completion of the degree program. So, ito po ay hanggang sa makatapos ang inyong mga anak ng pag-aaral. Siyempre, depende po sa kanilang maintaining grades at performance. So, kung ang anak nyo po mga kaakbay ay nag-aaral sa higher education institute or sa mga university sa Pilipinas, ito po ang scholarship computation ng CHED. Makikita nyo po sa table na yan ang program, ang period, TSOF or yung tuition or other school fee, stipend, yan po yung allowance ng mga anak nyo, book or connectivity allowance, and yung total. So, para po sa full scholarship annually, meron po siyang 120,000 pesos
So, ang TOSF po ay 40,000, ang allowance ay 70 at ang book connectivity allowance ay 10,000 pesos. Para naman po sa half scholarship ng annual, 20,000 po ang TOSF, 35,000 ang stipend, 5,000 ang book or connectivity allowance, and ang total po for the whole year ay 60,000 pesos. And then, ito naman po ang para sa mga state universities and college or local universities and college na mga walang tuition fees. Kapag po ang anak nyo ay naka-enroll dito, maaari po silang mag-apply ng full scholarship and annually makakakuha po sila ng 80,000 pesos. So, ang TOSF po ay free kasi walang tuition. Ang allowance ay 70,000. Book or connectivity allowance, 10,000. Para sa half scholarship naman po, ito po ay per year din. Ang tuition fee ay free, 35,000 ang stipend at 5,000 ang book or connectivity allowance and total na makukuha is 40,000 pesos. Ano naman po ang mga required documents na kailangan nyong isubmit? Siyempre, unang-una po ang certified true copy of birth certificate galing po sa PSA, high school report card for incoming freshman students na eligible for college, duly certified true copy of grades for grade 11 and first semester of grade 12 for graduating high school students, latest income tax return of parents or guardian, certificate of tax exemption from the BIR, certificate of indigency. Ito po ay pagpapatunay ng inyong financial situation na makukuha nyo sa inyong barangay or sa DSWD. Case study report from DSWD. Kasama po ito sa pagbibigay ng certificate of indigency. Tungkol din po ito sa financial situation ng applicant. And latest copy of contract or proof of income may be considered para po sa mga anak ng OFWs and seafarers. So, pakicheck po ang mga link na ipopost ko po sa baba. Yan po yung link ng regional offices sa description box po sa ibaba ng video na ito, kung saan pwede po kayong mag-apply online. Ang tanong po, do I have to take and pass an exam to be a CHED scholar? Well, hindi po kailangan. There are no entrance exams for CHED scholarship. Just submit all the required documents. Sa selection naman po ng criteria or pagpili ng CHED scholarship ranking, the ranking system will be used by CHED Regional Office in selecting the most qualified applicants based on the requirements. The ranking will be made according po sa following percentage ng distribution. Criteria unang-una ay academic performance, then gross income ng parents. So, ang percentage sa academic performance po ay 70% at sa annual gross income ng magulang ay 30%. Pero, paki-take note po na magbibigay sila ng additional 5% sa total score kung kayo po ay nasa sumusunod. Una, underprivileged and homeless citizen under the Republic Act of 7279. Pangalawa, person with disability under RA number 7277 as amended, solo parent or their dependents under RA 8972, senior citizens under RA 9994, and indigenous people under RA 8371. So after po maisubmit lahat ng documents, ang CHED Regional Office will evaluate the applicants and irarank nila ang qualified applicants according to sa mga nabanggit na criteria. And then, CHED Regional Office will send the notice of award sa aplikante or ino-notify nila ang mga universities. So, kailangan po ng aplikante na pirmahan ang NOA and then send back to the concerned CHED Regional Office through hard copy or electronic form. Pwede pong scan copy and i-email sa kanila within 30 days after na ma-receive po ng estudyante ang notice of award. And ano naman po ang responsibility ng CHED scholars? Then, syempre, once po napili ang estudyante, so una kailangan po sila enrolled sa recognized priority programs ng private higher education institutions at mga universities at colleges sa Pilipinas na merong certificate of program compliances. Meron din po akong ibibigay na link sa baba para makita nyo kung ano po yung priority courses or programs ng CHED para sa scholarship 2021. Kailangan din po ng estudyante na ma-maintain ang GWA or grades of at least 85% or its equivalent
for the full scholar at 80% naman po para sa half scholars. Kailangan din po na ma-carry a regular load per semester or term as determined by the higher education institutes. Complete the degree program within the time frame required in the curriculum in case of approved deferment. Secure a written approval of concerned CHED Regional Office kung ang estudyante po ay magta-transfer sa ibang university or lilipat po ng ibang course. So mga kaakbay, kung meron po kayong mga tanong or mga inquiries tungkol sa scholarship program na ito, ilalagay ko po ulit sa baba yung link ng mga regional offices ng CHED para po makatawag kayo, or maaari po kayong dumulog sa kanilang opisina sa Office of Student Development and Services at 3rd floor HEDC Building, CP Garcia Avenue, Quezon City, or tumawag po sa 02-988-0001 or mag-email sa oss@ched.gov.ph. Pwede rin po kayong mag-email sa kanila sa info@ched.gov.ph or tumawag sa 02-441-1260. So there you have it mga kaakbay. I hope meron na naman akong bagong information na naibigay sa inyo. Thank you so much for watching. Again, please subscribe if you haven't already. And pakihit po yung notification bell and i-share nyo na rin para marami pong OFWs ang makaalam tungkol sa mga programang ito ng gobyerno. Again, maraming salamat po. Keep safe, God bless, and I'll see you on my next video. Bye!